Wala nang intro-intro, nandito ako sa kuweba nagtatago. Parte kami ng Bicol kaya naaapektuhan kami sa bagyo. Pasensya na hindi ako makablog kasi palaging burn out dito. Nakikicharge lang ako sa generator tapos papatayin agad nako. Palaging lubat ang cellphone ko, malapit na naman mag-shutdown kaya madali ang content lang to. Alam nyo, hindi natin alam ang gagawin natin kapag may bagyo. Lalo na kapag gira, nako, kawawa talaga tayo. I love you, BBM, ikaw ay aking iniidolo. Mahal ka namin, aming Pangulo. BBM, napanood ko yung interview sa'yo, ang lalim ng hininga mo. Huwag kang magpapahalata na ikaw ay na-stress, ipakita mo ang lakas mo sapagkat ikaw ay aming iniidolo. Kaya mo yan, nakasuporta ako sa'yo, mahal na Pangulo. Huwag kang mapanginaan ng loob, huwag kang magpapatalo. Hinangaan kita sapagkat ikaw ay isang sundalo. Kung gayon ipakita mo ang pagiging sundalo. Sundalo ka, BBM, dapat alam mo ang critical na plano. Sa disaster response, huwag kang magpahalata na hindi mo alam ang gagawin mo. Mabuti pa si Guanzon, alam niya kung ano ang gagawin, panoorin mo to. BBM, maawa ka na sa taga Bicol. Padala na po ng Navy boats, speed boats dyan, mag-distribute na ng mga pagkain. Wala nang, another 7 days pa po, bababa ang baha. Wala nang makain mga tao, wala nang tubig. Ano pong ginagawa ng Navy? Hindi naman mag-drop ng from the helicopter na pwede na lang siya, languyin na lang ng mga tao, God. Ay! Maawa na kayo sa mga taga Bicol. Grabe. Pasensya na mga kababayan, nandito ako sa ilalim ng kuweba tapos umuulan pa kaya hindi nyo ako maririnig masyado. Pambihira naman, wala na ngang kuryente sa Bicol, wala pa tayong estudyo. Nakikicharge na nga lang tayo sa generator, aba pinapatay agad, tarantado. Ano, nangihinayang ba kayo sa gas? Aba, magpa-sponsor tayo. Alam mo, BBM, imbis na magpapatawa ang content ko, naawa ako sa'yo. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. So, wala na. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Oh, because she's not part of the administration anymore. She's still in government, but she left the administration. So she's not part of the administration anymore. So she's not part of the really the day-to-day running of what we are doing. So it would be unfair to ask her to now to impose that duty on her, since that's not part of her work now. Yeah. Should this not be construed as a complete falling out, or maybe a sign of distrust on your part towards her? No, it's a very practical. It's a very practical reason, actually. That's how I came to that conclusion. If you notice, the membership of the executive committee are all parts of. They're all members of the cabinet up to now. So that would seem to be the obvious way to handle it. Sir, ang sinabi po niya, hindi raw kayo friends. How would you ang mga gustong pabagsakin si Duterte, hindi dahil sa kanilang paniniwala hindi tama si Duterte o hindi gusto ng tao si Duterte. Ang kanilang ginagawa ay pamumulitika. Kailangan sila ang umupo. Hindi pwedeng umupo kahit sino. Sila lang ang pwedeng umupo. So they are not working for the national interest. Hindi importante kung ano yung kabubuti ng Pilipinas para sa kanila. Ang importante lang ang ano yung kabubuti para sa kanilang partido.
is only the partisan interest that they are fighting for. They're not fighting for the national interest. And that has been, unfortunately, the nature of politics under these people. And that is why binoto ng tao si Duterte so that change will come. Thank you. Sir, sinabi niya kanina na you're looking for ways to tulungan ang administrasyon sa ang bayan. May sinabi dati si Presidente Duterte mga last month yata na merong lumapit sa kanya na representative from your family na nag-offer ng magsoli ng yaman, that was his term, including some gold bars. Can you give us the lowdown? I cannot, because wala pang masyadong pinag-usapan. Be a president. Run. We have some budgeting issues simply because ayun na. Nung nakaraan lang, grabe kayo mamigay ng ayuda sa Davao. Nagpapabango kayo doon. Kasi nga nandun yung kalaban nyo, mga Duterte. Nagpapabango kayo sa mga tao. Kahit wala namang kalamidad, namimigay kayo ng ayuda. Ngayon, sa Bicol na masigit ang kailangan ng mga tao, ngayon kayo dapat ang mamigay, Mr. President. Tapos ngayon sasabihin nyo, some budgeting issues. Nasaan na ba yung bilyong-bilyong pera ng gobyerno? Mr. President, wag po kayong ma-open, ha? Kung hindi nyo po kaya, mag-resign na po kayo. Kawawa ang Pilipino. Diyos ko. Pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo, and he is a very weak leader, ang karakter niya. Except for the name. Pero ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? He may make twin hands down. Okay. If that is what the Filipino wants, go ahead. Basta alam ninyo. Inalmahan ni Presidential Son at Senior Majority Leader Sandro Marcos ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa amang si Pangulong Bongbong at lolong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sumobra at wala na raw sa lugar ang bise na naging insensitive sa namayapa at naging marahas sa nabubuhay. Nakatutok si Mark Salazar. Labag sa bili ng kanyang ama pero hindi na raw napigilan ng presidential son na si Senior Majority Leader Sandro Marcos na sumagot sa mga tirada ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo at kanyang pamilya. Hindi raw siya pwedeng manahimik habang pinagbabantaan ng bise na hukayan ang labi ng kanyang lolo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani para itapon sa West Philippine Sea at pugutan ang kanyang ama. Ang ani ay temper tantrum ng bise, insensitive daw sa namayapa na at karahasan sa nabubuhay pa. Dagdag pa ni Congressman Marcos, bagaman hindi nagsasalita ang kanyang ama laban sa bise, panahon nang maglatag ng hangganan sa mga pag-atake ng bise laban sa kanila at matagal na raw dapat itong ginawa. Sabi pa ni Congressman Marcos, sumobra na raw si VP Sara at wala na sa lugar kung saan pwedeng mapag-usapan ng maayos ang mga hindi pagkakaunawaan. Nang hinga ng reaksyon ang bise sa pahayag ni Congressman Marcos. I will not comment sa mga anak, no? Because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD. Pero baliktarin natin, ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity na gagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me.
Yeah.